So kaya kanina ko pa iniisip na na-scam ka ako kami. Oh, sobrang dami na naubos sa pera mga amigo, pero wala pa rin yung passport. Medyo malungkot na si Chamame. Malungkot na ako kasi hindi alam ni Jerry, nagbayad ako ng 150,000. Hindi alam. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Mainit na tanghali po. Kadarating ko lang dito kila Chamame. Maaga pa po. At kailangan ko magpunta dito ngayon. Kausap ko si Jerry about sa pasaporte o about sa passport ng mga bata. So ang tagal kong kausap si Jerry, mula umaga hanggang tanghali kausap ko siya. Kasi pasensya na, hinihingal pa ako mga amigo. Mainit kasi ngayon sa Equatorial Guinea. So kausap ko si Jerry mula umaga hanggang hapon na, hanggang alas 3 yan. Kausap ko si Jerry. Alas 4 na po dito sa Equatorial Guinea. At hindi ako mapakali kasi about po sa passport ng mga bata. Kung natatandaan nyo po na nagbayad ako ng 150,000 o 15,000 pesos para sa passport ng mga bata. Dati, plus yung mga pagpunta-punta pa ni Chamame. So, isa-isahin po natin mga amigo. Isa-isahin ko po. Nung after na bakasyon, sabi ko kay Chamame, nasasawa na ako eh. Nasasawa na ako na paulit-ulit about sa may passport. Kasi, ang inaantay namin ay ma-release yung passport. Nung una, pagdating namin dito, ang sabi ko kay Chamame, ay ayusin yung passport. Inayos naman niya. So, balik-balik siya doon, balik-balik. Naayos naman, nakuha yung ganito, nakuha yung ganyan. So, nabago yung rules at ang sabi ay merong kailangan na gawin si Chamame, na kunin na dokumento. Yung po yung dokumento na yun ay yung kapatunay na si Chamame ay soltera o single. Tapos, nung nakakuha si Chamame ng papel na about sa single, na siya ay single, meron pang pinakuha doon dito po sa pueblo. So, meron pang bayan, meron pang pueblo o pang barangay. So, parehas no, nakuha niya yung papel na yon. At nang nakuha niya yon, ito yung pagkapatunay na siya ay single. Nakita niyo lahat sa video, nakita niyo po mga amigo. So, after no, dinala niya yun sa kuha ng passport, sa Nadoke. Tapos, kausap ko si Jerry. Sabi ko, Jerry, tulungan mo na kami. Paano ba ang gagawin sa passport? Sabi ganun. Nabago kasi yung rules, ang sabing ganun ay kailangan ay merong pirma ng tatay. Kung walang pirma ng tatay o sa paggawa ng passport, merong autorisasyon. Kung wala nun, eh yung sinasabi ko nga na siya ay kapatunay single. Nakuha namin lahat ng requirements. Sobrang dami nang naubos sa pera. Pero hanggang ngayon wala pa rin yung passport. Medyo malungkot na si Chamame. Malungkot na ako kasi bakit ganoon? Kung kailan ang tagal-tagal na inaayos yung passport, pang 8 months o magwa 1 year na halos 8 or 9 months na hanggang ngayon wala pa rin yung passport. So madalit salita mga amigo ay kinausap ko si Jerry. Sabi ko, Jerry, ano ba ang gagawin namin? So ang sabi ni Jerry, dito ka ayusin sa Malabo. Oh, ayun, sa Malabo daw ayusin. Ngayon, sabi ko, papaano Jerry lahat ng mga binayad namin sa passport? Sabi ko, nagbayad ako ng 15,000. Papaano na yun? Sabi ni Jerry, hindi niya alam na nagbayad ako ng ganun. Wala siyang kaalam-alam sa mga binayaran namin. Wala siyang kaalam-alam sa mga binayaran namin. So sabi ko, ako medyo nainis ako, nagalit ako. Nainis ako kasi sabi ko, ano yung binayaran namin 150,000 sepas, 15,000 pesos na nakita nyo naman, na hawak-hawak ng Chamame. Na masayang-masaya pa kasi i-release na yung passport. So, ang sabi sa akin ni Jerry, mga amigo, bukas daw ay pumunta si Chamame doon sa kuha ng passport. At yung kakilala ni Jerry dito sa bata ang mag-aasikaso ng passport. Chamame, no? Jerry ha dicho, mañana tú vas allí, de San Nadoke, para umpizar más de hacer de pasaporte para los niños. Yon. Sabi ni Jerry, pumunta si Chamame doon sa may kuha ng passport para
umpisa na naman na ayusin yung passport. Sabi ko na umpisa na, natapos na lahat. Ano pa ang kailangan? Ang sabi ni Jerry, hindi ko alam kung sino ang kausap ng nanay mo. Hindi ko alam kung sino ang kausap ni hindi ko alam kung sino ang kausap ni Chamame. Sabi niya ganoon. Sabi ko nagbayad na ako ng 150,000, 15,000 pesos, mga ganoon. Sabi ko sa kanya ganoon. Bukod pa ako yung lahat ng mga dokumento na para sa mga bata. Sabi ko ganoon. Chamame, no, yo pagado 150,000 antes. Pero esto gente, Jerry no saber quién esto. ¿Sí o no? Jerry no saber. Si Jerry no saber, no? So, hindi alam ni Jerry, nagbayad ako ng 150,000. Hindi alam ni Jerry na ang dami ko nang naibayad. So, pagpunta ko dito, ang iniisip ko na scam kami. Kasi, nang sabi pa lang ni Jerry na hindi ko alam na nagbayad na si Chamame ng 50,000. Doon pa lang ay nagduda na ako na sabi ko, na-scam kami nito. Kasi, bakit mag-uumpisa na naman sa simula yung pagkuha ng passport? Ang sabi ni Chamay, makukuha na agad. Ang sabi ni Jerry sa akin, mga amigo, pagpunta ni Chamay bukas doon ay magbabayad uli ako ng 60,000 o 6,000 pesos. Maaga ako talagang pumunta rito para maintindihan ng lahat kasi wala akong nauunawaan. Ang alam ko lang, magbabayad lang ako. Ahora Malabo, tú pagas ahora. Te dan 3 días o 4, tú vas tu cobre. Pero bata no así. Sabi ni Chamame, Bata no así. sabi ni Chamame, hindi raw ganito sa bata. Kung madaling kumuha sa passport kung madali daw kumuha ng passport sa may Malabo, dito raw sa bata, mahirap. No? Todo dicho, cuando coger pasaporte pronto, mas mejor Malabo. Sí. No? Chamame, no? Yo preguntar, cuando difícil para coger pasaporte aquí para los niños, ¿por qué tú no hablar con Jerry, ayudar para coger pasaporte allí? Yo no entiendo nada. Cuando fácil allí, tú has dicho fácil allí, ¿por qué tú no coger pasaporte allí? Chamame, ¿cómo? ¿Por qué no hacer pasaporte allí para los niños? Yo puedo hacer pasaporte ahí, pero no se puede porque ¿quién va a hacer huella? ¿Quién va a firmar? Firma, esto es huella. Puede hacer pasaporte y si no tiene huella no sirve. Como falsificado. Pero antes, cuando tú coger pasaporte con Jerry, tú hacer también... Esto ya he hecho aquí. Este niño, Sofi, todo, ya he hecho aquí. Ajá. Ya he hecho esto. Ahora mandar para Malabo para imprimir, para poner libro. Puede hacer pasaporte Malabo. Pero no tiene huella, pero falsificado. aquí todo hacer aquí, huella. Sí, después Malabo para el libro. Ganun pala. Eso cosa de como si hace huella hoy directo Malabo. So ayan, naintindihan ko. Ang sabi ni Chamame, hindi pwedeng gawin ng passport sa may Malabo kasi nga dito raw daw magtatamark. So tama naman nga, dito magtatamark yung mga magtatamark. Ken ba hacer esto? Buya, niños? Sí. Oh, yun. Si mga bata daw ang magtatamark. Sabi ni Tia Cesa. Pero, pasensya na mga amigo, mainit talaga ngayon. Ubos ang tubig ko. Oh, medyo naano na kasi ako dahil ang tagal na kasi na hindi pa nakukuha yung passport. Pebrero na ngayon. Diba? Ayun, sabi ni Chamame, ay dito magtatamark yung mga bata. Pero, yung mismong passport ay doon sa Malabo, kukunin. So, kanina pagkakaakala ko, nag-usap ko ni Jerry, sabi ko, mag-uumpisa na naman sa pagkuha ng passport. Sabi ko, ano na yung mga pinagbabayaran ko? Sabi ko ganun kay Jerry. Sabi ko, ano yung pinagbabayaran ko? Ang dami ko nang naibayad. Sabi ko sa kanya ganun. Ang sabi ni Jerry, hindi daw niya alam yung mga binayad ko. Chamame, no? Yo pagado 150,000 antes. Y después Jerry ha dicho, umpizar más para hacer pasaporte, después yo pagar 60,000. 60,000 esto todos. ¿Cómo va eso 60,000? ¿Va a umpizar más de pasaporte? Jerry no sabía que yo había pagado antes. Jerry no sabía pagar. Jerry no sabía que yo había pagado antes. Por eso él hablar. Por eso él habla que yo llevar 50,000 más 10,000, 60,000. Pero ahora él ya sabe que yo había pagado antes. Cuando mañana llegar, solamente... llegar ahí, este hombre venir con
comprobante, ya está. Él sabe. Okay. So, sabi nga nun, magkaiba silang sinasabi ni Jerry. Sabi ni Chamame, hindi alam ni Jerry na nagbayad na ako, na kumpleto na. Yun ang sabi ni Chamame. So, ito po yung usapan na. Escucha, ha? Jerry, antes, no, yo pagar 150,000. Antes, 150,000 yo pagado. ¿Cómo va esto si 150,000 yo pagado? ¿Nada más? Que mamá es lo que ha hecho para otros documentos. Yo no sé, hay que preguntar mamá. Porque yo solo iba a hablar contigo. Cuando tú hablarme de que, mira, hacer documentos, yo decirte cuánto nada más. Yo no saber nada de ahí. Lo que yo sé es lo que tú mandarme 30,000, nada más. So, yun ang dahilan. Yun ang dahilan kung bakit ako naiinis kasi isipin nyo, 150,000 hindi alam ni Jerry. Si Jerry mag-ayos ng passport. Porque tú no hablas con Jerry, tú pagas 150,000. Jerry ha dicho no saber esos 150,000, él no sabe. Porque tú no avisar. Sí, ¿por qué tú no avisar? Porque yo le pagaba, yo pagaba aquí. Ahora yo le avisar, él ya sabe. Yun. Por eso ha dicho que no hace falta llevar dinero mañana. Ayun, sabi ko, Chamame, bakit kasi hindi mo in-inform hindi mo in-inform si Jerry na nagbayad ka ng 150,000 o 150,000. Tapos, ngayon, nang tinanong ko si Jerry, hindi niya alam. Ngayon, nang naghingi kami ng tulong kay Jerry, ngayon lang niya sinabi. Ngayon ko lang naunawaan na sabi ni Chamame, sinabi niya na kay Jerry na yung 150,000 ay naibayad na. Yun. So kaya kanina ko pa iniisip na na-scam ka ako kami. Kasi hindi naman biro yung mga naubos na namin yung pera. Ay nako, napakahirap palang kumuha talaga ng passport dito sa mga bata. Pero esos 150,000 solo está aquí. No ba? No tocar. No. Yun. Hindi naman pala nawala yung binayad namin dati. Pero esta persona, ¿cómo va a recuperar esto? ¿Cómo va a coger esto? Él está allá, también trabaja ahí. Él trabaja ahí. Va a coger todo. Esto seguro. Él también trabaja ahí. Ayun, sabi ko kay Chamame, yung 150,000 ba ay makukuha mo pa? Sabi niya, makukuha naman daw niya. Kaso nga lang daw sabi niya, ang 150,000 ba ay makukuha mo? Sabi niya, oo, nandun daw. Kasi doon daw nagkatrabaho yung lalaki na yun. So siguro ba ka ako? Daw, siguro daw. Sigurado. Sigurado daw na makukuha niya. Kaya nga mga amigo, sa totoo lang, nakaka-stress pala pagkakukuha ng passport dito. Hindi dahil sa magbabayad ka. Ang nakaka-stress po mga amigo, yung papaasahin ka. Yung papaasahin ka, no? Esto problema aquí, Chamame. Cuando coger pasaporte, habla, otro día coger, otro día terminado. Después cuando tú pagarías nada más. Esto problema aquí. Yun, sabi ko, Chamame, itong problema dito. Papaasahin ka. Pagka nakuha mo yung passport, pagka nagbayad ka na, sasabihin, makukuha na ngayon, makukuha na. Kagaya nung last time, di ba? After namin magbayad, masaya kami ni Chamame kasi makukuha na. Tapos hanggang ngayon, wala pa, umabot na 1 buwan na. Tagal na. Kaya, sino naman ang di ba? Sino ang hindi maiinis? Pero, yun nga, wala naman akong magagawa. Ang ko lang talaga is yung paasa. Sobrang paasa. So, ayun po mga amigo, yun po ang nangyari. Hindi natin alam kung hanggang kailan makukuha yung passport na yan. Kasi ang sabi ni Chamame, bukas pupunta siya doon para i-follow up. Pero, ang importante si Jerry na at si Chamame ang nag-uusap tungkol po sa passport. Ayoko na rin pa kialaman. Basta ang sabi ko kay Chamame, kapag ka nagbakasyon ako at wala pa yung passport, ay siguro hindi kalooban ng Lord na makapunta yung mga bata sa Pilipinas. No? Kapag ka naman umabot, ito'y kalooban ng Lord. Ganun na lang. Kumbaga, dapat maging Kanina kasi talaga sobrang mainit, tapos pupunta mo dito, talagang madadala ka na yung emosyon mo. Pero ngayon, habang kausap ko si Chamame, sabi niya sa akin, kumalma ka lang at lahat naman may dahilan. So, hindi naman nagkukulang si Chamame sa ginagawa niya. Si Jerry andoon na ma'am. Kaya lang talaga, syempre masakit kapag naloloko, kapag maraming nanloloko.
O kung kagaya ngayon, 'di ba? Hindi namin alam kung hanggang kailan makukuha yung passport. Pero ito na lang po mga amigo. Babalitaan ko na lang po kayo kung ano po yung susunod na mangyayari about po sa passport. At hayaan po natin na na bahala na ang Lord kung ano ang kalooban niya. Pero ginawa naman kasi namin part niya part ni Mame, ginawa na yung part ko. So siguro ba talagang mahirap lang kumuha ng passport dito sa bansa nito. Hindi pala siguro, talagang mahirap pa lang kumuha dito. So wag na lang muna apekto. At darating din yung time na magiging okay din. Ayoko kasi maging negative, napaka negative. Sabi ko nga basta ginawa na yung best, wala dapat ginawa namin yung best, wala dapat pagsisihan. Yun lang po. Kayo ba, anong masasabi nyo? Huwag po tayong pray lang po tayo mga amigo. Ay nako. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.